Si Miriam Andrea Fernandez Vallejo ay pinanganak noong February 19, 1998 sa Heredia, ang kabisera ng lalawigan na may parehong pangalan sa Costa Rica. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid, nina Douglas Fernandez Aguilar at ang kanyang asawa na si Ivania Marieta Vallejo. Masipag na nagtatrabaho ang kanyang mga magulang upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak, mula sa magandang edukasyon hanggang sa pagpapalaki sa kanila bilang mabuting tao. Mula pagkabata ay kapansin-pansin na agad si Miriam dahil sa kanyang pambihirang ganda na lalo pang lumutang habang siya'y lumalaki. Pagsapit ng kanyang pagdadalaga, taglay na niya ang itsura ng isang modelo. Mahaba at itim na buhok, malalaki at malumanay na mga mata, perpektong hugis ng mukha at magandang pangangatawan. Hindi na nakapagtataka na maraming humanga kay Miriam at nagkakagusto sa kanya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Miriam ay matalino, masayahin, palabiro at may mabuting kalooban na laging handang tumulong sa iba. Magaling si Miriam sa pag-aaral at nangarap siya na magkaroon ng karera sa larangan ng pamamahayag at social communication. Sa edad na 18, nag-enroll siya sa isang kilalang university sa San Jose, kung saan ay pinag-aralan niya ang pagsusulat at broadcast journalism. Ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang kanilang panganay na anak, at tiwala na magtatagumpay siya sa landas na pinili. Ngunit hindi natagal matapos siya magsimula ng pag-aaral sa kabisera ay pumasok si Miriam sa isang relasyon na sa kasamaang palad ay nagdala lang sa kanya ng hirap at pasakit. Maaga pa lang ay naramdaman na ng pamilya ni Miriam ang panganib, pero dahil sa pag-ibig hindi siya nakinig sa kanilang mga babala. Sino nga ba si Marvin Bernes? Si Marvin Alonzo Bernes ay pinanganak noong 1992 sa San Jose. Siya ang panganay sa 2 magkapatid na mula sa isang mayaman at kilalang pamilya. Pagmamayari ng kanyang mga magulang ang isang malaking chain ng mga butika at ilang department store sa kabisera. Lumaking malapit si Marvin sa kanyang nakababatang kapatid at palagi sila nagdadamayan. Bilang bata, si Marvin ay pinalaking spoiled at lagi nasusunod ang gusto. Hindi siya kailanman pinagkaita ng anuman. Madalas siyang pagtakpan ng kanyang mga magulang at hindi pinapagalitan kahit na gaano pa kabigat ang kanyang mga pagkakamali. Dahil sa kawalan ng disiplina, maagang nakabuo si Marvin ng masamang bisyo. Noong kanyang kabataan ay nalulong siya sa alak at ipinagbabawal na gamot. Madalas siyang dumalo sa mga party ng mga kilalang lugar. Nagkaroon ng maraming panandaliang relasyon at namuhay ng walang malinaw na direksyon sa buhay at umaasa lamang sa yaman ng kanyang mga magulang. Sa kanyang 18 kaarawan, nirigaluhan siya ng kanyang mga magulang na isang mamahaling sasakyan na madalas niyang ipinagmamaneho ng lasing kaya palagi siyang napapahamak. Nang mapagtanto ng kanyang mga magulang na nawala na sila ng kontrol kay Marvin, tinakot nila siya na kukunin ang kotse at ititigil ang pagbibigay ng pera sa kanya. Pero alam ni Marvin na hindi nila kayang gawin yon, kaya hindi niya pinapansin ang mga babala nila. Pagsapit ni Marvin sa edad na 20, ang dating payat na binata ay nagsimula maging conscious sa kanyang itsura. Naging regular siya sa gym at tumutok sa pagpapalakas ng katawan. Ang bagong hilig ni Marvin sa pag-exercise ang nagtulak sa kanya na tumigil sa paggamit ng bawal na gamot at bawasan ng husto ang pag-inom ng alak. Di nagtagal, maisa na naman siyang kinahuhumalingan. Nagsimula siya magpalagay ng malalaki at makukulay na tattoo sa katawan. Pero makalipas ang ilang taon ay unti-unting nawala ang sigasig niya sa fitness. Dahil kumbinsido siyang perpekto ng kanyang katawan, tumigil na siya sa pag-workout at muling bumalik sa dati niyang bisyo, magulong mga party, labis na pag-inom at paggamit ng droga. Dahil sa kanyang mamahaling kotse, mga designer na damit at walang habas na paggastos ng pera ng kanyang mga magulang, madali para kay Marvin na makaakit ng mga babae. Karamihan pa nga sa kanila ay ang siyang unang lumalapit sa kanya dahil sa kinang ng kanyang pamumuhay. Walang malinaw na ulat kung paano unang nagkakilala sina Marvin at si Miriam. Ayon sa ilang kwento, ipinakilala sila ng mga magkakaibigang nag-imbita kay Miriam sa isang party. Sa ibang bersyon naman, si Marvin daw mismo ang nakakita sa social media profile ni Miriam. Agad na humanga sa kagandahan ng dalaga at pinaha niya ito ng papuri at agad niya niyaya na lumabas. Ang relasyon nila sa simula pa lang ay magulo na. Itinuturing ni Marvin si Miriam na parang pagmamayari
At kahit sa mga kilos niya na parang mapagmahal, ay may halo palang pagiging marahas at mapangkontrol. Halimbawa na lamang ay kinukurot niya si Miriam na sobrang lakas kaya nagkakapasa ito o kaya naman ay maras niyang hinahawakan sa baba habang nag-usap sila para pilitin siyang tumingin sa kanya. Isang beses ay ikinuwento ni Miriam sa isang malapit na kaibigan na may ugali si Marvin na sinasakal siya at sinasabi nito na biro lang. Pero may mga pagkakataong lumalampas na sa tamang kilos si Marvin at talagang natatakot na si Miriam para sa kanyang buhay. Dahil wala pang karanasan sa relasyon si Miriam, itinuring niya si Marvin bilang una niyang seryosong nobyo, unang dakilang pag-ibig at unang lalaki sa kanyang buhay. Magaspang at walang galang kung kumilos si Marvin. Kahit nasa harapan ng mga magulang ni Miriam ay ganon din ang kanyang ipinapakita. Kaya hindi maiwasan na mag-alala sila kung anong maaring mangyari kapag silang dalawa lang ang magkasama. Sinubukan nilang kausapin si Miriam at hikayatin siyang tapusin ang relasyon dahil naniniwala silang wala itong patutunguhan. Sa paningin nila si Marvin ay hindi pa matured mag-isip, walang ambisyon at walang malinaw na direksyon o layunin sa buhay. Pero matapang niyang ipinagtanggol si Marvin. Iginit niyang mabuting tao si Marvin at tunay ang pagmamahal nito sa kanya kahit pa kakaibang paraan ang pagpapakita nito. Naniniwala si Miriam na sinusubukan lang ni Marvin na hanapin ang direksyon niya sa buhay. Dahil wala nang magawa na pilitan ng kanyang mga magulang na tanggapin ang desisyon ni Miriam. Lalo lang nag-alala ang kanyang mga kaibigan matapos niya makipagrelasyon kay Marvin. Ang dating masigla at palabirong dalaga ay tila naging anino na lang ng kanyang dating sarili. Para bang umiikot na lang ang buhay niya kay Marvin. Hindi na siya lumalabas o nakikipag-usap sa kahit sino kung wala ang pahintulot nito. Napansin din ng mga kaibigan ni Miriam ang mga pasa sa kanyang katawan, pero lagi niya itong ipinapaliwanag bilang aksidente o dahil sa kanyang pagiging clumsy. Noong October 2016, kumalat ang balitang buntis si Miriam. Labis na nagulat ang kanyang mga magulang, ang kanyang nobyo at maging si Miriam mismo. Sa edad na 18 bilang isang estudyante sa university, parang hindi handa sina Marvin at Miriam sa ganitong malaking pagbabago sa kanilang buhay. Gayunpaman, agad na nagdesisyon si Miriam na ituloy ang pagbubuntis. Suportado siya ng kanyang mga magulang. Sina Ivania at Douglas ay nangakong tutulong sa pagpapalaki ng kanilang apo. Hinihikayat din nila si Miriam na huwag huminto sa pag-aaral at pinayuhan siyang huwag pakasalan si Marvin. Sa simula pa lang ay pinilit ni Marvin si Miriam na ipalaglag ang bata. Pero nang makita niya na desidido si Miriam na ituloy ang pagbubuntis, lalo siya naging mapangkontrol. Sinimulan niyang sabihin kay Miriam na hindi na siya makakawala sa kanya. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pagbubuntis, lalong lumala ang pagtrato ni Marvin kay Miriam. Hayagan siyang nangaliwa, lumalabas gabi-gabi para mag-party, uminom at gumamit ng droga. Pero kahit ganun pa man ay mahigpit pa rin niyang binabantayan ang bawat kilos ni Miriam. Madalas din niyang insultuhin si Miriam at sinasabihan niya ng mga masasakit na salita gaya ng tataba na siya, magiging pangit at mawawala ang kanyang ganda. Paulit-ulit niya sinasabi kay Miriam na wala nang ibang magkakagusto sa kanya at kapag iniwan niya ito, habang buhay na siyang mag-iisa. Sa kabila ng patuloy na pang-aalipusta at pananakit sa damdamin, pilit pa ring hinikayat ni Marvin si Miriam na pakasalan siya. Ipinaparamdam niya na parang isa itong sakripisyo para sa kanya na gusto lang daw niyang protektahan si Miriam sa kahihiyan ng pagiging isang dalagang ina. Pero sa totoo lang, wala sa kanyang mga kilos na nagpapakita ng tunay na malasakit o pagmamahal. May isang pagkakataon na masama ang pakiramdam ni Miriam. Sinabi ni Marvin na lumayo siya at huwag siyang abalahin sa mga problema nito. Noong kalagitnaan ng December 2016, sa kabila ng mga babala ng kanyang mga mahal sa buhay, pumayag si Miriam na pakasalan si Marvin. Ngunit tutol din sa kasal ang mga magulang ni Marvin. Tumanggi silang tumulong pinansyal sa mag-asawa dahil sa naniniwala silang sinadya ni Miriam na mabuntis para mapakinabangan ang kayamanan ng kanilang pamilya. Banta pa nga ng mga magulang ni Marvin na itatakwil nila maging ang kanilang apo. Dahil wala silang sapat na pera o tirahan, napilitan ng mag-asawa na humingi ng tulong kina Miriam. Pansamantalang pinatira sila ni Douglas at Ivania sa kanilang bahay hanggang sa ipanganak ang sanggol o makahanap ng trabaho si Marvin at kaya na nilang bumili ng kanilang sariling bahay. Ang mag-asawa ang sumagot sa lahat ng gastusin. Sila ang nagtaguyod sa kanilang buntis na anak at sa asawa nitong si Marvin na walang trabaho at asal-astig pa sa loob ng bahay. Si Marvin ay irresponsable, tamad at walang galang.
Marami siyang masamang ugali na ayaw niyang baguhin. Wala siyang pakundangan sa kabaitan ng mga magulang ni Miriam. Kumakain ng mga pagkain, humihiram ng pera at patuloy ang kanyang buhay binata na parang walang pananagutan. At ang malala pa ay nilalait at pinapahiya ni Marvin si Miriam sa harap ng kanyang pamilya. Tuwing kinakausap siya ng mga magulang ni Miriam tungkol dito, palaging ipinagtatanggol ni Miriam ang kanyang mister. Isang araw habang nag-aaway na naman sila, sinakal ni Marvin si Miriam sa leeg. Nakita ito ni Douglas, kaya dali-dali siyang tumulong sa anak at ilang beses niyang sinuntok si Marvin. Sa sobrang galit, nagmura si Marvin sa buong pamilya at sinabing hindi na siya babalik sa bahay nila. Kinuha ni Marvin ang kanyang mga gamit at sa kabila ng pag-iyak at pagmamakaawa ng buntis niyang misis, siya ay umalis. Mula noon, madalas nang umiiyak si Miriam at bihira nang lumabas ng kanyang kwarto. Sinisisi niya ang kanyang ama sa nangyari at inakusa ng kanyang mga magulang na nangingialam sa kanilang pagsasama. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nakita ni Miriam ang panganib sa ugali ni Marvin. Itinago niya ang pisikal na pananakit kahit nung siya'y buntis at patuloy na umaasa na maaari pa silang bumuo ng masayang kinabukasan. Isang linggo bago ang nakatakdang panganganak ni Miriam, biglang nagpakita si Marvin sa bahay ng pamilya Vallejo matapos ang halos 4 na buwan na walang paramdam. Ayon sa kanya, napag-isipan na raw niya ang kanyang mga pagkakamali at handa na siyang akuin ang responsibilidad bilang ama at suportahan ang kanilang pamilya. Humingi siya ng tawad kay Miriam at sa mga magulang nito pero nilinaw niyang wala siyang balak na bumalik sa bahay nila. Noong July 2017, nanganak si Miriam na isang batang babae na pinangalanan niyang Luciana. Isang beses lang bumisita si Marvin sa hospital at pagkatapos ay muling nawala ng halos 1 buwan. Nasa wakas ay muli napakita si Marvin sa bahay ng mga magulang ni Miriam. Halatang hindi pa rin nagbago ang ugali niya. Minsan ay dumarating siyang lasing o nasa impluwensya ng droga. Umaasa siyang agresibo, minumura ang lahat at tumatangging umalis kahit na pinapaalis na. Madalas niyang iginigiit ang karapatan niya bilang ama at minsan pa'y nagbabanta na kakasuhan sila para makuha si Luciana habang nagyayabang tungkol sa yaman at koneksyon ng kanyang pamilya. Nakakagulat pa dahil hinihiling pa niyang gampanan ni Miriam ang tungkulin nito bilang asawa. Ang nakakabahala sa lahat dahil patuloy niyang binabantayan ang bawat kilos ni Miriam. Tinatanong niya ito kung saan ito pumupunta, sino mga kasama at ano ang ginagawa nito. Patuloy niyang kinokontrol si Miriam at tinatrato ito na parang pagmamay-ari. Sa kabila ng lahat ng ito, ni minsan ay hindi napag-usapan ang tungkol sa divorce. Ang unang insidente ng karahasan ay nangyari noong gabi ng December 23, 2017. Nang dumating si Marvin sa bahay ng pamilya Vallejo para kunwaring bisitahin ang kanyang anak. Pagdating pa lang niya ay halatang balisa na ito at tila handang makipag-away. Nang lumapit siya sa duyan at nakita ang kanilang anak na natutulog, bigla siyang sumabog sa galit. Nagsimula siyang sumigaw at pinaratangan si Miriam na sinadyang patulugin ng maaga ang kanilang 5 buwang gulang na anak para hindi niya ito makasama. Lalong lumala ang galit ni Marvin at marahas niyang inuga ang duyan, dahilan para magising at matakot ang bata. Agad na lumapit si Miriam para pakalmahin si Luciana at nagmamakaawa na umalis na si Marvin. Ngunit tinakot siya nito na kukunin ang kanilang anak at hindi na niya ito makikita muli. Mabilis na lumala ang kanilang pagtatalo at bigla na lang sinakal ni Marvin si Miriam at itinulak ito sa sahig habang patuloy siyang sinasakal. Noong mga oras na yon ay nasa kwarto sila ng 2nd floor at ang pamilya naman ni Miriam ay nasa baba. Kaya walang nakakaalam sa nangyayari. Hindi na nakagalaw si Miriam, hindi na siya makahinga at hindi na rin siya makatawag ng tulong. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala ng malay. Alam niyang baka hindi na siya makaligtas. Sa gitna ng lahat, sakto namang dumating ang kanyang ama na si Douglas para silipin sila. Sandaling natigilan si Douglas na makita si Marvin na sinasaktan ng kanyang anak. Pero agad siyang kumilos at itinulak si Marvin palayo kay Miriam. Kaya siya ay nakaligtas. Habang umaalis si Marvin, nagsisigaw naman ito ng mura at pagbabanta. Inabot pa ng halos kalahating oras bago tuluyang kumalma si Miriam at makahinga ng maayos matapos ang nakakatromang insidente. Kinabukasan sa wakas ay naglakas loob siyang pumunta sa mga pulis upang i-report ang pananakit at tangkang krimen. Ipinakita ni Miriam ang mga ebidensya ng pasa, mga sugat sa braso na tanda ng pagdepensa at malinaw na bakas ng mga daliri at pala sa kanyang leeg.
Kitang-kita sa mga sugat na siya ay inatake at sinakal. Tinanggap ng mga otoridad ang kanyang salaysay at agad silang kumilos upang arestuhin si Marvin. Ngunit hindi nagtagal matapos sa pag-aresto, dumalaw sa bahay ni Miriam ang mga magulang at kapatid ni Marvin. Nakiusap silang iurong na lang ni Miriam ang kaso. Dahil sa pakiusap na yon, napapayag nila si Miriam at binawi ang kanyang salaysay kinabukasan. Dahil dito, hindi na naparusahan si Marvin sa kanyang ginawa. Kasunod nito ay isang mapanganib na pagkakasundo at isang misteryosong pagkamatay. 6 na linggo pagkatapos ng insidente, nagsimulang makiusap si Marvin kay Miriam na makipagbalikan at magsama sila bilang isang pamilya para sa kapakanan ng kanilang anak. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mga magulang, pinili pa rin ni Miriam na bigyan siya ng isa pang pagkakataon dahil mahal na mahal pa rin niya si Marvin at umaasa siyang magbabago ito. Sa pagkakataong ito, lumipat ang mag-asawa sa isang maliit pero maaliwalas na bahay sa probinsya na pagmamayari ng pamilya ni Marvin. Pinilit ni Marvin na hindi na sila maaring manirahan sa bahay ng mga magulang ni Miriam dahil masyado daw itong nangingialam sa kanilang relasyon. Lumipat sila sa kanilang bagong tahanan noong March 18, 2018. Ngunit makalipas lamang ang 11 days, isang matinding trahedya ang tuluyang tumapos sa buhay ni Miriam. Ayon sa ulat, muling nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-asawa sa araw na yon. Kwento ni Marvin, nagkulong umano si Miriam sa banyo at nagpatugtog ng napakalakas. Pagkalipas ng humigit kumulang 15 minuto, kumatok si Marvin at tinawag ang pangalan ni Miriam pero hindi siya sinasagot. Pinwersa niyang buksan ang pinto gamit ang kanyang balikat at nadatnan si Miriam na wala ng malay sa sahig. Sinubukan daw niya itong gisingin, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya agad tumawag ng saklolo o emergency services. Sa halip ay una niyang tinawagan ang kanyang ina. Dahil dito, ang ina at kapatid ni Marvin ang unang dumating sa lugar ng insidente. Saka pa lamang may tumawag na ambulansya, ngunit huli na ang lahat. Pagdating ng mga paramedics, nakita nila si Miriam na wala ng saplot at nakahandusay sa sahig ng banyo. Marami siyang pasa sa katawan, may sugat sa ulo at dumudugo, at may buong dugo na namuo sa ilalim ng kanyang ulo. Sa unang tingin, parang nadulas lang siya at bumagsak. Ngunit ang mga sugat at pasa sa kanyang braso ay tila tanda ng pagdepensa at mga pasa sa paligid ng kanyang katawan ay nagbigay ng hinalang may mas malalim at mas madilim na nangyari. Habang abala ang mga paramedics sa pagsagip kay Miriam, nagsimula naman ang ina at kapatid ni Marvin sa paglilinis ng banyo na parang walang nangyaring kakaiba. Isa sa mga paramedics ang nakapansin sa kahina-hinalang kilos nila at agad na nag-abiso sa mga pulis. Pagdating ng mga pulis, malinis na ang buong banyo. Ginamitan pa ito ng mga panlinis na kemikal na posibleng nagbura ng mahalagang ebidensya. Samantalang isinugod si Miriam sa ospital sa kritikal na kondisyon. 2 beses na naibalik ng mga doktor ang tibok ng kanyang puso, ngunit sa ikatlong pag-atake sa puso ay wala na silang nagawa. Dumating sina Ivania at Douglas, ang mga magulang ni Miriam, sakto para masaksihan ang uling sandali ng kanilang anak. Sa mga sumunod na araw ay kinuwento ni Ivania na tinawagan siya ng kanyang manugang noong araw na yon. Isang nakakabahalang kalmadong boses at sinabing nasa ICU si Miriam at kritikal ang lagay. Sa kutob pa lang niya, alam na niyang may masamang nangyari. Napasigaw siya at agad niyang tinawag ang kanyang mister at dali-dali sila nagtungo sa hospital. Pagdating nila roon, sinabi sa kanila na posibleng binugbog si Miriam. Ngunit tanging autopsy lang makakapagsabi ng totoong dahilan pagkamatay. Nagulat at nabigo ang lahat nung lumabas ang resulta ng autopsy dahil hindi matukoy ang tiyak na sanhi ng pagkamatay ni Miriam. Ayon sa opisyal na ulat na ibinigay sa pamilya, malamang na namatay si Miriam dahil sa traumatic brain injury na dulot umano ng pagkakadulas at pagkakabagsak. Sa simula ay itinuring ang trahedya bilang isang aksidente. Walang nabanggit tungkol sa mga pasa sa katawan ni Miriam o sa kapansin-pansing mga bakas ng pagkakasakal sa kanyang leeg. Alam ni Ivania at Douglas na ginamit ng pamilya Bernese ang kanilang yaman at impluwensya para protektahan si Marvin at ilayo siya sa pagkakakulong. Hindi naman matanggap ng pamilya Vallejo ang ganitong uri ng hustisya, kaya nagpasya silang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Ilang buwan matapos ang malagim na pagkamatay ni Miriam, sa wakas ay nakuha ng pamilya Vallejo ang opisyal na ulat na nagkukumpirma na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay mechanical asphyxiation. Sinakal siya gamit lamang ang kamay. Naaresto si Marvin noong katapusan ng July 2018 at kinasuhan siya ng murder.
Ayon sa ulat, labis na nagulat si Marvin nang dumating ang mga pulis sa kanyang bahay. Ang buong akala niya ay tuloy na siya nakaligtas sa pananagutan. Mula noon, tuloy-tuloy na umusad ang investigasyon sa pagkamatay ni Miriam. Gayunpaman, naging napakahirap pagsamasamahin ang mga pangyayari dahil sa mga buwan na lumipas mula nang nangyaring insidente. Bukod pa rito, gaya ng naunang nabanggit, lubusang nilinis ang lugar ng krimen at kalaunan ay pinaupahan ang bahay, kaya't halos imposibleng makahanap ng anumang pisikal na ebidensya. Dahil dito, inilipat ng mga investigador ang focus nila sa pagkalap ng iba pang ebidensya at testimonya mula sa mga saksi. Noong November 2019, formal na isinampa ang kaso laban kay Marvin na inakusahan ng kasong murder. Marami ang naging saksi kabilang na ang mga kaibigan at kapamilya ni Miriam. Ang nagpatotoo na paulit-ulit siyang sinaktan at inabuso ni Marvin. Sinasaktan siya pisikal, pinapahiya at labis na kinokontrol ang kanyang buhay. Ayon sa ama ni Miriam, ilang buwan bago siya namatay, minsan nang tinangka ni Marvin na sakalin si Miriam. Mabuti na lamang at naaabutan niya at naaagapan niya ang isa na namang trahedya. Muling lumutang ang kwento tungkol sa naunang ulat ni Miriam sa mga pulis kung paanong nagsampa siya ng reklamo tungkol sa pananakit. Ngunit binawi ito kinabukasan dahil sa matinding pamimilit ng pamilya ni Marvin. Ibinahagi rin ni Ivania ang iba pang insidente ng pananakit ni Marvin. Ayon sa kanya, ilang beses na itinulak ni Marvin si Miriam ng sobrang lakas kaya sobra din itong nasaktan. Isang paramedic na rumisponde noong araw ng pagkamatay ni Miriam ang napuna rin ang hindi tugmang detalye sa kwento ni Marvin. Ayon kay Marvin, nagkulong daw si Miriam sa banyo kaya napilitan siyang wasakin ang pinto gamit ang kanyang balikat. Ngunit napansin ng paramedic na buo pa rin ang lock ng pinto at walang anumang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Kung totoong binasag nga ni Marvin ang pinto, dapat sana ay may mga halatang sira at tugma sa ganong gawain. Isa pang kahina-hinalang detalye ang paglilinis ng banyo pagkatapos dalhin si Miriam sa hospital. Bagamat itinanggi ng ina at kapatid ni Marvin na sila naglinis ng banyo, ang timing at paraan ng kanilang mga kilos ay nagdulot ng matinding pagdududa. Ang medical examiner na nagsagawa ng autopsy ay nakakita ng maraming pasa, gasgas at mga sugat na tumutugma sa matagal at matinding pisikal na pananakit. Nang ipinakita na kay Marvin ang mga ebidensya, inamin niyang nauwi sa pisikal na pananakit ang pagtatalo nila ni Miriam noong araw na yon. Gayunpaman iginit ni Marvin na si Miriam nagsimula ng gulo. Sabi niya, ininsulto raw siya nito at sinampal sa mukha. Nagsimula ang paglilitis noong January 2017. Mariin niyang itinanggi ang anumang pananagutan sa pagkamatay ni Miriam at isinalaysay ang bersyon niya ng mga pangyayari. Ipinaliwanag niya na pareho sila ni Miriam na bigla nung nalaman na buntis ito, ngunit determinado raw siyang akuin ang responsibilidad kaya niya ito pinakasalan. Dagdag pa ni Marvin, nagsimulang gumuho ang kanilang relasyon nang lumipat sila sa bahay ng mga magulang ni Miriam. Inakusahan niya ang kanyang mga biyenan na palaging nangingialam sa kanilang pagsasama, na naging sanhi umano ng tensyon at mga away nila ni Miriam. Ayon kay Marvin, lalong lumala ang sitwasyon matapos ipanganak ang kanilang anak. Ipinahayag niya nagkaroon daw si Miriam ng postpartum depression na umano'y naging dahilan kung bakit naging pabago-bago at mahirap ang ugali nito. Inilarawan ni Marvin si Miriam na agresibo at delikado at may mga pagkakataong halos saktan na raw nito ang sarili. Ayon sa kanya, ang tanging solusyon ay ang lumipat sila sa hiwalay na tirahan. Ngunit hindi nagtagal matapos ang kanilang paglipat, naganap ang trahedya. Sa kwento ni Marvin, matapos ang huli nilang pagtatalo, naligo raw si Miriam, nadulas at tumama ang ulo na siya naging dahilan umano ng kanyang pagkamatay. Upang suportahan ang kanyang depensa, kumuha si Marvin ng isang pribadong medical expert na kinontra ang opisyal na findings at iginit na ang sanhi ng pagkamatay ni Miriam ay isang head injury mula sa aksidenteng pagkakadulas. Sa kabila nito, tuluyang ibinasura ng korte ang nasabing pahayag. Nagtistigo rin sa korte ang kapatid ni Marvin at sinubukan na ilarawan si Miriam bilang isang taong hindi matatag ang pag-iisip, agresibo at obsessed daw kay Marvin dahil sa pansariling interes sa pera. Pinalakas pa ito ng ina ni Marvin na nagpahayag na may matagal ng problema sa mental health si Miriam at sinuportahan ang teoryang aksidente naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ipinahayag ng ina ni Marvin na paulit-ulit niyang binalaan si Miriam tungkol sa madulas na sahig ng banyo at pinayuhan itong gumamit ng anti-slip mat. Ayon sa kanya, hindi raw ito pinakinggan ni Miriam, kaya raw nauwi sa aksidente.
Bukod pa rito, idineklara ng pamilya Bernace ang kanilang intensyon na kunin ang kustodiya ni Luciana sa katwirang sila ang mga kamag-anak sa ama at may mas mataas na karapatan kumpara sa pamilya Vallejo. Noong January 27, 2020, idineklara ng korte na si Marvin ay guilty sa kasong premeditated homicide at siya ay hinatulan ng 50 years na pagkakakulong. Sa kabila ng pagsisikap ng depensa na ipakita ang pagkamatay ni Miriam bilang isang aksidente, malinaw na ipinakita ng mga ebidensya na siya'y namatay dahil sa mechanical asphyxiation o pagkakasakal. Bukod sa mahabang sentensya ng pagkakakulong, inutusan din si Marvin na magbayad ng 700,000 sa peso bilang kabayaran sa pamilya ni Miriam para sa emosyonal na pinsalang dulot ng kanyang mga ginawa. Sa kabuuan ng pagbasa ng hatol na natiling walang emosyon si Marvin at hindi man lang nagpakita ng pagsisisi o pag-amin sa kasalanan. Sa kanyang huling pahayag, sinisi niya ang media coverage ng kaso at iginit ng pagpapakita sa kanya bilang isang halimaw sa publiko ay nakakaapekto sa desisyon ng korte at pumabor sa pamilya Vallejo. Lahat ng apela niya laban sa hatol ay tinanggihan at nanatili ang bisa ng sentensya. Sa kabila ng mabigat na hatol, nakikinabang si Marvin sa yaman at impluwensya ng kanyang pamilya, kaya magaan ang kanyang kalagayan sa kulungan. Ayon sa ulat, ang kanyang selda ay parang isang komportableng hotel. May access sa gym at masarap na pagkain, malayo sa karaniwang karanasan ng mga nakakulong. Samantalang porsigido pa rin ang pamilya ni Marvin na makuha ang kustodiya ni Luciana, kaya patuloy pa rin ang legal battle laban sa pamilya ni Miriam. Si Marvin kasama ang kanyang abogado ay naghahanda na naman sa isa pang apela sa pag-asang mapapababa o mabawi ang kanyang sentensya. Patuloy ang laban para sa hustisya at kustodiya na nag-iiwan ng mabigat na alaala sa kasong ito. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!